importante na bahagi ng ating katawan. Mula sa ating paggising, mata na po nagsisilbing gabay sa lahat ng ating gagawin at responsibilidad sa buong araw. Pero aminin po natin, madalas naaabuso natin ito na nauuwi sa panlalabo ng ating mata o kaya naman ay astigmatism. Para po lalo tayong maliwanagan sa kung paano natin mapoprotektahan at maiwasan ang astigmatism. Makakasama po natin this morning ang active consultant and ophthalmologist ng De Los Santos Medical Center na si Dr. Erwin Palisok. Doc Erwin, magandang umaga po. Good morning sa iyo, Pia Guanyo, at sa lahat ng mga viewers ng Kada Umaga. Oo. Doc, salamat sa pagpunta mo dito kasi nakaka-relate ako dito sa subject natin ng astigmatism. For the benefit of our Kadas, ano nga po ba ito? Actually, ang astigmatism, ito ay isang uri ng refractive error or error of refraction na kung saan yung hugis or shape ng cornea or lente ng mata ay hindi pantay or irregular. Kumbaga, instead of round na basketball yung hugis niya, yung shape niya, nagiging parang football shape siya. So, nagkakos yun ng blurring of vision. Kasi yung ilaw na pumapasok sa mata para makatagos papunta sa likod, sa retina, hindi pantay or hindi maayos yung image na nare-reflect niya or nabebend ng light patungo sa likod na bahagi ng mata. Okay. Ano po ba ang mga simptomas? Paano natin malalaman na may astigmatism na pala tayo, Doc? Usually, pinaka-common symptoms niya yung blurring of vision. Okay. Talagang malabo yung paningin, nagkakaroon ng eye discomfort, may symptoms din na glare or hirap din sa dilim, no? Nagkakaroon ng difficulty seeing at night, no? Sa gabi. And sometimes nagkakaroon din ng pagluluha ng mata. Pagluluha. Ako, Doc, na-experience ko sometimes when something is too close, parang you have to sort of squint. Yeah, that's right. Diba? Squinting, no? Oo. Nagpipikit yung mata. Kasi, yun nga, may irregularity dun sa shape ng cornea ng mata or yung sa lente, may problem. So, malabo yung paningin. Oo, para pero makakita ka, parang magsisquint compensatory mechanism ba yun eh. Oo. Pati yung pagmamaneho sa gabi, lalo na pag may Yes. kasalubong ka na naka-high beams. That's right. Nako, ang hirap. That's right. Ano bang ginawa kong mali, Doc, kung bakit ako nagkaroon ng astigmatism? Paano Actually, ba ito nakukuha? Maraming factors or kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng astigmatism or error of refraction. So, pinaka-number one cause niya is yung genetic. No? Okay. Yung hereditary siya na mamana. So, kung ang mga magulang mo meron ng Glasses. nag-wear sila ng eyeglasses, so most probably you are also prone to develop that kind of problem also. Okay. Oo. Anything else? EDAD? Yeah, aging. Oo. Usually nababago, no, pag nagkakaedad, nababago din yung grado ng mata natin, especially yung mga bata or adolescents, no? Kasi as they grow, nagbabago din yung hugis ng mata. Oo. But according to our doctor, Doc, nagko-correct naman daw in the case of the kids. Maaring at some point in their lives, lumabo ang kanilang mata kapag nalagyan ng tamang grado ng Yes. glasses, ay maaari daw itong Pwedeng mabawasan or hindi siya lalala. Hindi lalala kung maagapan ng maaga. Kung bibigyan ng salamin or contact lenses, yun yung mga possible management for refractive error, especially astigmatism. So, they really have to go to their doctor and get Yes. their eye examined kasi kung hindi, lalala, tataas ang grado. Yes. Ganun ba, Doc? Pwedeng lumala or yung sa bata, meron tayong tinatawag na lazy eye or amblyopia. Kung hindi na correct ng maaga, masasanay na yung mata ng bata na yun lang yung nakikita niya na vision. So, dapat ma-prevent natin. Any other ways, Doc, to correct it or to keep it from getting worse? Sa ngayon kasi, di ba, maraming mga gumagamit ng mga gadgets, no, yung mga computer devices. Siguro, iwasan din yung excessive exposure sa computer or gadgets, no? So, prolonged near work,
can exacerbate the progression of error of refraction, specifically astigmatism. Pag sinabi nating excessive, anong ibig sabihin? Everything in excess, di ba, talagang hindi maganda yan. Eh, no? So, 2 hours, 3 hours? yeah, limit exposure. Meron tayong tinatawag na 20-20-20 rule. No? Ang Okay. ibig sabihin nun, every 20 minutes of screen time, you have to look at a distance of 20 feet for 20 seconds para ma-prevent natin yung dry eyes or digital eye strain or computer vision syndrome. Okay. Nakakatulong po ba? Di ba maraming nagbebenta ngayon ng mga protection from blue light Yeah. that's caused by our gadgets, di ba? Nakakatulong po ba yun or nakakaapekto sa pagkakaroon ng astigmatism? Maaring makatulong in some ways, no? Maaring protection yun sa mata eh. Kasi yung excessive nga, yung ultraviolet rays emitted by the gadgets or computer devices, it's actually damaging to the eye. Eh. So, protection din siya. Yung mga kada nating may diabetes, Doc, do they experience astigmatism? Ang diabetes kasi, no, maraming naidudulot na hindi maganda, especially sa mata, lalo na kapag hindi controlled yung sugar level, yung blood sugar level. Yes. So, importante na makontrol yung sugar natin para maiwasan yung mga komplikasyon na idudulot, especially sa mata, kasi nagpa-fluctuate yung grado ng mata pag hindi controlled yung sugar. So, importante talaga na makontrol natin. Kaya, Doc, I think it's high time we give our kadas some piece of advice kung paano Yes. nila dapat mapangalagaan ang kanilang mga mata para hindi sila magkaroon ng astigmatism. Actually, yun nga, sinabi ko sa iyo kanina, no, yung pinaka number one cause niya is hereditary. So, hindi natin yun maiiwasan. That's But inevitable. what about the habits? Yung habits, Yung pwede nating i-control. pwede natin makontrol yung mga modifiable factors. So, yun, iwasan natin yung excessive exposure sa computer or gadgets, yung prolonged ear work, para maiwasan yung mga paglala ng error of refraction. And then, kailangan pag nagbabasa tayo, dapat may adequate lighting tayo. And then you should have proper posture, especially pag nasa harap ka ng computer, dapat eye level siya. And then dapat comfortable yung brightness, yung screen brightness niya. At a comfortable level dapat. Kailangan ba, Doc, nandito lagi yung binabasa? At least 18 to 24 inches away. No? At saka From your minsan, Doc, eyes. nagbabasa ako, I'm laying down on my side, and then my gadget, of course, like this, but Medyo I'm giving my eyes a hard nagkakos yun ng time. eye discomfort, Oo, di ba? So, hindi yan wag. proper. Hindi yan proper. Oo, Yeah. so wag niyo po ang Yes, gayahin. that's right. At puntahan niyo na lang po si Doc Erwin. Saan Yes. ba kayo mahahanap, Doc? I actually hold clinic sa De Los Santos Medical Center, room 715, every Wednesday, Saturday, and Friday. Yeah. Oo. At dun sa mga taong may astigmatism na, kailangan ba, Doc, suot ang kanilang salamin at all times or their contacts at all times? Yes. Yeah, para malinaw yung paningin nila, so they need to wear the eyeglasses or contact lenses para mag-improve yung vision nila. Oo, kasi And then like in kung- my case, hindi naman ganun kalabo. Yes. I don't bother like now, but it's bad, right? Yes, Kasi mag-worsen to pag hindi ko sinuot yung Yes, salamin yes, ko yes. all the time. Pwede rin yung tinatawag nating refractive surgery procedure like PRK or LASIK kung nasa tamang edad na and then you're a good candidate to have that procedure, pwede rin yun magawa. Isang option din yun for correcting astigmatism or error of refraction. Maraming salamat. Nag-guilty naman ako sa mga pinagsasabi natin ngayong umaga, Doc. Magsasalamin na nga ako. Yes. Salamat, Doc Erwin. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!